Nagkamali kaya talang nilagay na plaka, kapatid. Pero napatawa mo ako, kapatid. Basta doon lang tayo sa tama. Kampi-kampi na tayo lahat. Yes! Kapatid, saan ba talagang linya natin? Brother, kung professional na driver po, alam po ang tamang linya at kung 4 lanes ang dinadaanan. Tama o mali? Kumontra po yung hindi sasang-ayon. Marami po akong nakikitang ganito. Nako, hirap nito. Tayo na lang pong mag-adjust ulit. Yung mga mabibilis na sasakyan na ang dadaan dito sa gilid para wala ng gulo. Hirap nang makipag-away. Puro na lang ganito. Wala. Brother, pakilapit mo yung camera dito para may pakita natin sa kapwa nating motorista ang tamang pag-maintenance ng motor. Bali, ang problema ng motor na to ay overheat. Madali pong mag-overheat at para din po sa mga motorsiklo dyan na kahit malapit lang po ang pinuntahan ay nag-overheat na o madaling uminit ang kanilang makina, ay sigurado pong hindi nasunod po yung tamang maintenance ng motorsiklo. Kung sundin nyo po yung tamang nakasulat sa manual ng motor na bibilhin ninyo, kampi na kayo sa gumawa mismo ng motor. Pati rin tayo, kampi-kampi na tayo, no? Bali, sa susunod po natin ito kakalasin, para may pakita pa ang ibang dahilan ng madaling pag-init ng makina o overheat dahil meron pa po tayong pupuntahan sa ngayon. Mas maganda pong laging kondisyon ang ating motorsiklo para yung problemahin na lang po natin ay yung mga LTO'ng kuhuli sa atin kung hindi kompleto ang ating mga papeles. Kapag rider ka, kapatid, importanteng alam mo ito kung luma na ang iyong motorsiklo para hindi ka na maabala kung ikaw ay magbiyahe ng malayo. Meron po kasing mga motorsiklo na luma na kapag nakabiyahe ng medyo malayo ay tumitirik po sa gitna ng biyahe ninyo. Mas para po maiwasan po yon, ay gamitan nyo muna ng tester para matester ninyo kung pwede pang long distance ang gagamitin ninyong motorsiklo. Parang ganito, ganito. Eto, kapatid, ay yung wire po dito na galing sa stator, ito po ang itetester. Baklasin nyo kung kinakailangan, kung hindi nyo maabot. Tulad dito, yung mga wire galing sa stator. Yan. Para po mas malinaw, ito na lang po ang gagamitin nating pang demo sa inyo. Para po alam ninyo, ipagpalagay na lang natin itong motor ninyo. At testerin natin kung pwede bang bimahin ng malayo. Bale, 2 wire lang ang importanteng i-tester dito. Kumontra po yung mas magaling pa dyan sa atin. Itong parang ito yung stator, Ang color coding po yung primary ay red, white stripe. Yan. At saka itong pulser naman, blue, white. Yan. Yan po, 2 ang nagsusupply ng kuryente para umandar itong motor. Yan. Stripe na blue, white. Para malaman natin, gamitan natin ng tester. Ito ang pang-testing natin. I-set up natin sa ohms. Ayan. Bale, ito po yung motor na ginagamit nating pang-tutorial. Kasi nakakalas na. Madali pong maintindihan ang ating tinuturo. Unahin po natin itong stripe na red, black. Ayan. Ganito lang po ang mag-tester. Bale, nakaset up na po ito sa ohms. Idikit lang po natin itong isa sa ground para tignan natin ang reading niya. Yan. Kung ito ba ay makapagbiyahe ng malayo. At pwede pa po ito dahil umabot pa ng 474. Kapag umabot na po ng 350 or 340 ang reading niya, ay mas magandang hindi niya na ibiyahe ng malayo. Lalo na kapag 300, siguradong di na aandar. At itong pulser naman na yan, kinakailangang
mahigit 100 yung marireading dito. Kasi kapag 100 lang, huwag nyo nang ibiyahin ng malayo. Bali yan, ayan, umabot ng 134 o 33. Ayan, kapag ang na-reading ay 100 lang, nako, mas maganda na pong palitan ninyo. Ayan, kumontra po yung mas magaling pa sa atin. O kaya 105, palitan na lang para sa akin. Mas maganda na po yun para po hindi po masayang ang inyong forma na magtutulak lang sa kalsada ng yung motorsiklo. Bakit tayo nakapurma? Magtuturo lang naman tayo. Meron po kasi tayong pupuntahan, magiging ninong po tayo sa ngayong araw. Sinaglit lang po natin magturo sa inyo.